Mapagpalang araw kaibigan. Mapagpalang araw po sa inyo. Pakinggan natin yung tungkol sa SOSE na galing sa COMELEC. Po. SOSE. S-O-C-O. Elections. Ang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ay ang mga dokumento na kailangan ipasa ng isang opisyal na kandidato na lumahok sa kahit na anong eleksyon. Nilalaman ng SOCE ang opisyal na ulat ng kandidato ukol sa kanyang natanggap na mga kontribusyon at nagastos sa pangangampanya at eleksyon gamit ang mga itinalagang forms ng COMELEC. Kalakip ng SOCE ang iba pang dokumento, tulad ng mga resibo o kontrata, na nagpapatunay na siya ay nakatanggap ng kontribusyon o binayaran sa halalan. Kailangan ay ulat ng kandidato ang totoo, kompleto, at tamang detalye ng kontribusyon na kanyang natanggap mula sa mga tao o korporasyon na pinahintulutan ng batas na magbigay ng campaign contribution tuwing halalan at nagastos upang maimpluwensyahan ang resulta ng halalan kung saan siya lumahok. Maaaring tumanggap ng pera, mga bagay o serbisyo na ibinigay ng kanyang mga volunteers bilang kanyang campaign contribution ang isang kandidato o kinatawan niya. Samantala, kailangan ay ulat rin ng kandidato sa kanyang SOCE ang lahat ng mga binayaran niya o ng ibang tao para sa mga ginamit o gagamitin niya para kanyang kandidatura. Panalo man o talo, na lumahok sa 2023 BSKE ay obligado na magpasa ng SOCE. Kailangan ay ulat ng kandidato sa kanyang SOCE ang lahat ng kontribusyon na kanyang natanggap at nagastos sa kanyang kandidatura mula ika-19 ng Oktubre hanggang 28, 2023 at sa araw ng halalan. Ang SOCE at ang mga kalakip nitong mga dokumento ay dapat ipasa ng kandidato sa loob ng 30 araw pagkatapos ng isinagawang halalan o mula ika-31 ng Oktubre taong 2023 hanggang ika-29 ng Nobyembre taong 2023 lamang. Ang SOCE ay ipapasa lamang sa Office of the Election Officer ng munisipyo o lungsod na nakakasakop sa barangay kung saan tumakbo ang kandidato. Ang pagpapasa ng SOCE ay iba at hiwalay na responsibilidad ng isang kandidato at ng ibang tao o organisasyon. Ang mga sumusunod na dokumento ay ang kanila lang ipapasa sa COMELEC. Ito naman ang mga alituntunin na dapat tandaan ng kandidato sa pagpasa ng SOCE. Una, kailangan itala ng kandidato ang detalyado, kompleto at totoong mga impormasyon at kalakip nitong dokumento tungkol sa natanggap na kontribusyon at nagastos sa BSKE. Siguraduhin rin na itatago ang lahat ng mga resibo na ipapasa at naipasa ng mga dokumento sa COMELEC. Pangalawa, gamitin ang angkop na forms ng SOCE na itinalaga ng COMELEC para sa BSKE. Maaaring ma-access at makuha ang kopya ng mga SOCE forms sa www.comelec.gov.ph. Hanapin lamang ang icon ng Campaign Finance Office at pindutin ang mga forms na matatagpuan sa SOCE Forms and Attachment na para sa 2023 BSKE upang ma-access at ma-download ang mga forms ng SOCE na inyong ipapasa sa COMELEC. Pangatlo, sagutan ang mga SOCE forms gamit ang computer. Mariing ipinagbabawal ang pagpapasa ng SOCE na naglalaman ng sulat kamay, maliban sa lagda ng kandidato at detalye ng notaryo pampubliko, upang maiwasan ang kahit na anong pagbubura o pagbabago sa nilalaman ng mga dokumento. Pang-apat, bilang pangkalahatang alituntunin, ang kandidato lamang ang maaaring pumirma sa SOCE forms at mga kalakip nitong dokumento. Ang mga autorisadong kinatawan ng kandidato ay maaari lamang pumirma sa piling dokumento na ipapasa sa COMELEC kung sakali na ang kandidato ay nakapagpasa ng Authority to Receive Contribution, ARC, form at o Authority to Incur Expenditure, AIE, form sa opisina ng Election Officer. Matapos sagutan ang angkop na mga forms ng SOCE, pumunta sa pinakamalapit na notaryo pampubliko sa inyong lugar upang ipanotaryo ang ipapasang dokumento.
Maaari rin manumpa o ipanotaryo sa nakatalagang election officer ng lugar kung saan ipapasa ang mga dokumento kung sakali na walang notaryo publiko sa lugar ng tirahan o kinaroroonan ng kandidato. Ipasa ang 4 na kopya ng SOCE at ng kalakip nitong mga dokumento sa opisina ng election officer. Tandaan, sabay na ipapasa ang 4 na kopya ng mga dokumento at external storage device na naglalaman ng scanned copy ng notarisadong SOCE at mga kalakip nitong dokumento. Siguraduhin lamang na pareho ang nilalaman ng printed at soft copy ng mga dokumento na inyong ipapasa sa angkop na opisina ng COMELEC. Bilang pangkalahatang alituntunin, personal na ipapasa ng kandidato ang kanyang SOCE at mga kalakip nitong dokumento. Siguraduhin lamang na dala ng autorisadong kinatawan ng pirmado at notaryadong Special Power of Attorney form kung sakali mayroong uutusan na ibang tao sa pagpapasa ng SOCE dahil hindi personal na maipapasa ng personal ng kandidato ang kanyang SOCE sa Office of the Election Officer. Mariing ipinagbabawal ang pagpasa ng SOCE sa pamamagitan ng registered mail, private courier o email. Hingin sa tauhan ng Office of the Election Officer ang kopya ng Certificate of Compliance ay ang dokumento na ini-issue ng Election Officer bilang patunay na nagsumite ang isang kandidato o ang kanyang autorisadong kinatawan ng SOCE at nakapasa ito sa isinagawang initial compliance check. Sa pamamagitan ng pagpapasa ng ulat tungkol sa kontribusyon at gastos ng isang kandidato, masisiguro ng COMELEC na una, magkaroon ng malinis na halalan. Pangalawa, magkakaroon ng pantay na pagkakataon ang lahat ng kandidato na isulong ang kanilang kandidatura tuwing isinasagawa ang halalan. Pangatlo, maiwasan ang kahit anong uri ng korupsyon dahil hindi magagamit ang kaban ng bayan o ilegal na pondo. Pang-apat, mapapanagot ang mga tao o organisasyon ng lumabag sa batas. Ang mga sumusunod ay ang mga parusa na maaaring ipataw sa mga hindi magpapasa ng SOCE. Hindi maaaring makaupo sa napanalunang posisyon ang kandidato. Magkakaroon ng record ng hindi pagpasa ng SOCE ang nasabing kandidato. Kaya muli naming pinaalalahanan ng mga kandidato na magpasa ng SOCE. Para sa anumang katanungan o update, maaaring makipag-ugnayan, bisitahin ang mga sumusunod na contact information. Pakinggan naman po natin si Edlin Gao ng Channel 5 Frontline tonight about SOCE. Ano po? Ito. Due date po ang deadline ng pag-file ng tinatawag nating SOCE o yung Statement of Contributions and Expenditures ng mga kandidato at ng mga political parties. Ayon po sa Republic Act 7166, ang mga ito ay may 30 araw para makapagbigay ng kanilang detalyadong report ng kanilang mga tinanggap na donasyon at ang paggastos ng eleksyon. Bakit po mayroong ganitong requirement? Kasi gustong siguruhin ng batas na hindi labis-labis ang paggastos ng mga kandidato sa kada eleksyon. Ang logic po kasi nito, ang labis na gastusin sa eleksyon, baka bawiin lamang ng kandidato pag nasa posisyon na. Anong kasama dito sa SOCE na ito? Ito po ay detalyadong report na nagsasaad kung sino-sino ang mga nagbigay ng donasyon para sa isang kandidato o partido. Pangalawa, magkano ang mga donasyon na ito? At pangatlo, magkano naman ang ginasto sa kampanya? Ito kasi ang patakaran sa batas dito sa Pilipinas. As a general rule, walang limitasyon sa kung magkano ang pwedeng ibigay ng mga legal na campaign donors. Pero may limitasyon kung magkano ang pwedeng gastusin sa kampanya. Halimbawa, ang negosyanteng si Tony Boy Cojuangco nag-donate daw ng 100 million pesos sa kampanya ni Noynoy Aquino noong 2010 campaign. Hindi po birong halaga yan. Si Alan Peter Cayetano naman, nag-donate daw ng 71 million pesos sa kampanya ni Rodrigo Duterte noong 2016. Yun lang, nasa 23 million pesos lamang ang sale ni Cayetano noong 2015. Ibang-iba po ito sa patakaran sa US kung saan mas heavily regulated ang campaign donations kaysa sa ang campaign spending. Ngayon, sa paggastos naman, sa RA 7166, ito lamang ang mga spending limits.
10 piso para sa bawat registered voter para sa posisyon ng presidente at vice-presidente. Ngayon, dahil 67.5 million ang total registered voters ng Pilipinas para sa 2022 elections, pwede lang gumastos ang mga kandidatong ito ng hanggang 675 million pesos. Para naman sa ibang kandidato, ang spending limits ay nasa 3 piso kada registered voter. Halimbawa, dahil ang senador ay tumatakbo sa buong bansa, ang kanyang spending limit ay nasa 202 million pesos lamang. Pero iba ang usapan kapag sa lokal na posisyon ka tumatakbo. 3 piso pa rin bawat botante ang budget, pero ang bibilangin lamang ay ang mga botante sa lugar kung saan ka kumakandidato. Halimbawa, kung ikaw ay tumatakbo sa bayan kung saan nasa 100,000 lamang ang botante, ang spending limit mo lamang ay nasa 300,000 pesos. Parang hindi realistic, ano? Medyo outdated na kasi ang batas na ito. Noon pang 1991 at iba pa po ang cost of living nung panahong yon. Para naman sa mga independent candidates o yung mga walang partido, bahagyang mas mataas ang kanilang spending limits. Nasa 5 piso kada botante. Ngayon, maliban sa personal spending limits, pwede gumastos yung mga political parties ng 5 piso para sa kada registered voter. Ito pa po ang kailangan tandaan. Una, requirement po itong pagpa-file ng SOSE bukas. Wala pong lulusot. Ang hindi magpa-file, makakasuhan at pagmumultahin ng 1 to 30,000 pesos sa kanilang first offense, 2 to 60,000 pesos naman sa kanilang second offense. At ito pong mas mahalaga, pag umabot ka na ng second offense na hindi nagsasabit ng SOSE, perpetually disqualified ka na sa pagtakbo ulit. Ito pa po, kahit wala ka rin natatanggap na donasyon, kailangan mo rin mag-file ng SOSE. Halimbawa riyan, si dating Senador Manny Villar na tumakbo sa pagkapangulo noong 2010. Halos sariling pera lamang ang lahat ng kanyang ginastos, pero kailangan pa rin niyang magsabit ng kanyang SOSE. 403 million pesos po ang ginastos niya noong 2010 campaign. At win or lose, kailangan ka mag-file ng iyong SOSE. Hindi palibasa na talo ka, hindi ka na kailangan mag-file. Sa tansya nga ng COMELEC, merong mahigit 500 kandidato ang perpetually disqualified dahil sa hindi nila pagpa-file ng SOSE noong 2016 elections at noong 2019 elections. Bakit po natin gustong malaman ng tunay na paliwanag tungkol sa SOSE? Yan ha. Dapat pala itala mo lahat, kaibigan. Dito marami sinungaling dito eh. Yung kay Marcoleta, isang INC, membro ng Iglesia ni Cristo, na itinayo ni Yumao Felix Manalo Isagon. Yan ang totoong pangalan ni Manalo, na isang antikristo. Ang paliwanag ni Senador Rodante Marcoleta, yun daw nagbigay sa kanya ng campaign fund, kung maaari, wag na siyang ilagay. Kaya ang ginawa niya, wala nakalagay. Ibig sabihin, nilabag niya yung batas ng SOSE. Nag-file siya. Pero yung ginamit niya, hindi niya sinabi na galing sa campaign donor. Si Rodante Marcoleta, isang abogado. Huwag mo sabihin hindi marunong sa batas yan. Kasi sa panonood ko ng TV, lagi sinasabi niyang batas. Siya mismo pala nilabag niya yung batas ng SOSE. Senador Rodante Marcoleta. Sa tingin ko, abogado ka nga ba totoo? O abogado kang peke? Yung batas na ginawa ng Kongreso ng tungkol sa SOSE na batas sa Pilipinas, hindi mo sinunod eh. Nagsalita ka pa sa inyong sa kanyang saganang mamamayag doon sa network ng Net25 na sinasabi mo sa paliwanag, nakiusap yung donor. Sino bang mahalaga?
Yung donor o batas? Ikaw lagi mo sinasabi ang batas eh. Yan, nakakapanood ko. Puro batas ka. Di ba nagtalo-talo kayo tungkol sa batas? Ang sabi mo, anong batas? Anong sabi ni Tulpo? At anong sabi pa sa ni Boying Remulla ng DOJ pa siya? Pinipilit mo yung batas. Ito ngayon ang batas na sose. Ikaw mismo hindi mo nga sinunod eh. Sana, ang dalangin ko sa Diyos, kumilos na si Comelec Garcia. Ayan, napanood ko kay Ed Lingaw. Disqualification. Dapat lang. Total, di ka naman sumusunod sa batas, hindi dapat ma-disqualified ka. Hindi ka pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Isa kang Iglesia ni Cristo, membro. Isang samahan ng reliyong kulto. Ayan, magrarally nga kayo sa 16 dito sa Luneta. Ba't hindi na lang kayo pumunta doon kaya sa Bukawi? Sa Philippine Arena na pinatayo ng inyong organisasyon. Meron pa kayo dito, magsasara pa ng mga kalsada. Para lang kayo i-accommodate ng Manila. Perwisyo, ganyan. Tingnan nyo yung mga balita. Ano sinasabi ng mga tao? Perwisyo. Tagapagsalita ng ISA. Ano ba pa? Nakalimutan ko yung pangalan dito. Anong sabi ng mga tao sa balita? Perwisyo. Ano bang importante? Kayo? Bakit? Dahil ba sa inyong mga ginagawang pagbumoto kayo para solid? Ewan ko naman. Sa mga ibang mga nanunungkulan sa gobyerno. Dapat hindi ganyan. Doon na lang dapat sa Bukawi. 3 araw? Hindi 3 araw kayo namimercy dito sa syudad ng Maynila? Isipin nyo? Hindi na kayo nakakatuwa, hindi kayo nakakatulong, nakakapamerwisyo kayo. Yan ang sabi ng mga motorista. Sa balita, napapanood ko sa balita yan. Nagre-reklamo ang mga motorista. Gusto nyo transparency? Transparency? Ay, sa inyong membro, si Marcoleta ka. Nilabag nga yung sosi. Nilabag. Ayon sa batas ng SOSE. Hindi batas ko batas ng SOSE. Kaya nga pinicture ko yun sa isang Comelec at saka si Lingaw ng Channel 5. Para malinawan tayo. Wala tayong personalan dito. Walang personalan. Anong sinasabi ng Biblia? Magbasa naman tayo ng Biblia para sa detalye niyan. Sa 1:8:44, ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, yon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa, at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan, kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sino si Satanas? Ama ng mga kasinungalingan. Alam nyo, nakakapanlumo Binoboto ninyo yung mga antikristo. Isipin nyo, sosi lang. Nag-file nga siya ng sosi, pero ano nakalagay? Abogado? Bahala na kayo. Kung anong klaseng abogado ito ng isang membro ng Iglesia ni Cristo
na itinatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon na isang antikristo. Bakit ko nasabing antikristo naman ito? Basa! May Biblia tayo binabasa, kaibigan. Unang 1:5-20. Dito nakasulat ang ganitong tala. At nalalaman natin naparito ang anak ng Diyos. Sino yung naparito? Si Jesus. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos. Period. Sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Si Jesus po pala tunay na Diyos ayon sa Biblia. Sulat ni Juan ito. Sa Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon na isang antikristo, hindi sila naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos. Kundi taho, gaya nila, gaya natin, gaya ko. O hindi antikristo sila. Sinasabi ng Biblia, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pero hindi sila naniniwala. Ayon sa kanilang pandoktrina. O, ano yan? Naalala ko si Susan noon labang kay Gloria. Dahil tinalo niya daw si FPJ. Ano sabi ni Susan? Sinungaling, kapatid ng pandaraya. O ano, ma? Di ba ngayon mandaraya si Marcoleta? Dinaya niya yung sose, ayaw niya nilagay. Kung magkano ang contribution niya. Hindi niya nilagay. Kung magkano. Sipin niyo, wala nakalagay. Di ba pandaraya yan? Ewan ko naman sa Comelec, ang bagal. Hoy! Comelec Chairman Garcia, bilis-bilisan mo naman sa kaso ni Marcoleta. Ipakita mong no one is above the law. Ayon kay Yumaong Senador at Mayor Alfredo Lim. Sige, hanggang dito na lamang ang ating munting video, kaibigan. Sana meron kayo natutunan sa paliwanag about Sose. God bless us all. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Thank you for watching. Ang katotohanan laban sa kasinungalingan ng Diablo. Bye-bye.